Today, the proclamation of the Word of God in the third book of Moses in Leviticus chapter 23. And the Lord spoke to Moses, saying, These are the feasts of the Lord, holy convocations, which shall proclaim to all their appointed times. On the 14th day of the first month at twilight is the Lord's Passover. On the 15th day of the same month, the feast of unleavened bread to the Lord. 7 days you must eat unleavened bread. On the first day you shall have an holy convocation. You shall do no customary work on it. But you shall offer an offering made by fire to the Lord for 7 days. The 7th day shall be a holy convocation. You shall no customary work on it. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When you came to the land which I give you, a reap at harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest, and he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted in your behalf. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. And you shall count your offerings just on the day of Sabbath, from the day and you shall brought the sheaf of wave offerings. 7 Sabbaths shall be completed. Count the 5th days, the day of after the 7th Sabbath. Then you shall offer a new grain offering to the Lord. Also in the 10th day of the 7th month shall be the day of atonement. It shall be holy convocation for you. You shall afflict your souls and offer an offering made by fire to the Lord. Speak to the children of Israel, saying, The 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days of the Lord. On the first day there shall be a holy convocation, and shall no customary work on it. For the 7 days you shall an offering made by fire to the Lord. On the 8th day you shall have a holy convocation, and shall have an offering made by fire to the Lord. It is a sacred assembly, and shall do no customary work on it. These are the feasts of the Lord, which shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made fire by the Lord, and burnt offering, a grain offering, a sacrifice, and drink, and offerings, and everything on its day. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm in Psalm 81. Our response is, Sing with joy to God our help. All together, sing with joy to God our help. Raise a song, strike a tremble, a pleasant harp with the lute. Blow the trumpet in the time a new moon, at the full moon on our solemn feast day. Response. For this the start for Israel, the Lord, the God of Jacob. This established in Joseph our testimony when he went throughout the land of Egypt. Response. There shall no any foreign God among you, nor shall you worship any foreign God. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was at the beginning, is now, and shall be, world without end. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 13. Glory to you, Lord Jesus Christ.
When he had come to his own country, he taught them in their synagogues, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas? And his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things?" So they were offended at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country and in his own house." Now, he did not do many mighty works there because of their unbelief. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, St. Matthew, chapter 13, verse 54 to 58. Do aton nga Ginoong Kristo ay dahil continuous na kahapon sa atong Gospel. Datong Ginoong Kristo, pagkatapos nga ginsena na siyang kapanggiran do mga tao, ay naguli mao sa anda nga lugar, ag ito nagpanulo, no? Nagpanulo sa mga tao sa sinaguga. Ngani makita naton, do mga tao nangawagid kay Jesus Christ, nga sa mga ginto na sila may makapangyarihan. Ag pangutan na sanda, si man ay manabuo kuringan nga akalaman o karunungan, amat mayad ima mag-explica, mayad ima magturo sa mensahe halin sa Dios. Ang makita naton, na natong Ginoong Kristo, abo ang mga milagro nga ginhimo sa ring lugar. Pero, wag sanda nagpati haman. Dahil pakanda, si Jesus Christ isang ka-ordinaryo nga tao. Dahil kilalan da si Jesus Christ. Ngayon nga sa Gospel, di ba, unga ba man ni Mary, ang ni Joseph, isang kapanday, ano mga imanghod ay Joseph, no? Ag Simon and Judas and James. Ang makita natin, pakanda, dahil nga si Jesus Christ ay mahina, no? Pakanda, ito mga parisiyo ay, kung tao nga may maaga, may explication for the God, yung may mga mataas nga tinunan. Kung katon pa, nakaagi yung missionary, no? Similar. Pero makita natin na sa atong Ginoong Kristo ay wala na pagsapagkabagkos, kinamban ni Jesus Christ, so isang kapropeta ginatahod, isang kalugar, no? Ginagalang. Pero, wagid nanda kilala. Si Jesus Christ ay ungait Diyos. Nani pagpadumdum ka ito, may manghod. Sa atong kabuhi, bilang mga tumuruo ko atong Ginoong Kristo. Ako anuman do aton ni experience sa kabuhi, sa atong Ginoo, ay aton doon nga ipabot yung mensahe at Diyos. Nadumduman ko anay, nga nag-share across it word of God sa amon tag akulay ko ta kato siyang wapa ko asawa. Nag-experience ako mag-share word of God sa mga tao nag-pray sa mga may sakit agagnat o sakit ulo. Instantly nagmayad sanda pagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. One time nga may nag-agto nga igmanghod ni Lula nga tiyo namon to mana punta ka sa bahay kasi yung lula mo merong sakit. And then pumunta ko doon sa bahay nila kasi yung lula ko isang manggagamot, no?
Pero nang makita ko ang lola ko, sabi ko, Lola, i-pray kita. Sabi niya, wag to kasi nandito yung hari. Sino hari? Yung hari ko. Di, yung hari, si Jesus Christ. Sabi ko sa kanya. Sabi, wag daw siya ipag-pray kasi magagalit. Sabi ko, wag ka matakot, Lola. I-pray kita. Pagalingin ka ni Lord. Habang nag-pray ako sa kanya, sinasaktan siya ng kanyang hari. Sabi ko, wag ka matakot, manalig ka lang sa kanya. And I rebuke in the name of Jesus, may dala kong holy water sprinkle. In the name of Jesus, get out in the name of Jesus Christ. So, sa madaling salita, gumaling ang lola ko at umalis yung hari na yun. Ang nakita ko yung ang daming pawis na lumalabas sa kanyang ulo. Saka yung inip, bigla yun nawala sa pamagitan ng pangalan na Jesus. So sa madaling salita, gumaling ang lola ko. Umalis na yung hari na yun, di na napagpakita. Nung lumabas ako sa bahay na yun, kampantila ako, yung mga tito ko doon sa labas, kasi natakot sila pumasok. Bakit? Sabi ko, bakit kayo pumasok? Kanina, uncle, sabi ko. Hindi ko lang. Kasi, natatakot sila. Alam nila na yun ang lola ko, isang mamanggagamot. Kasi, alaman ko, mayroong bato pala yun. Yun, nakuha yun. Yung lola ko, pasalamat siya. Salamat. Magaling na po ako, sabi niya. Sabi ko, huwag kang matatula dahil tinanggap mo Jesus Christ as Savior, patuloy ka manalangin sa Kanya, maglingkod. Yun yung lumabas ako, sabi ko, okay ka lang ba to? Sabi niya sa akin, oo. Kasi nagtataka sila, parang baliwala lang sa akin. Nagtataka sila, paano nangyari? Sabi ko, kasi malakas yung boses ko eh. Nung nalaman nila, inutang nila ako kung saan nanggaling yung karunungan ko. Kasi alam nila, hindi ako nakatapak ng college, high school lang. At alam nila, yung tatay ko, isa ring panday, katulad din nila. Sabi ko sa kanila, yung nangagaling ng karunungan ko ay nagaling sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin sa aking natutunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ang matutunan natin dito? Ang matutunan natin dito, kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit hindi ka nakapag-aaral ng misyonaryo, pero salamat tayo ngayon, mayroon na tayong misyonaryo, nagtuturo sa atin ng Saint Cyril, no? Sa missionary, Father J. Napapasalamat tayo na mayroon tayong natutunan. Kahit kunti lang, amat-amat. So, napapasalamat ako, kahit ganun ang tingin sa iyo, mababa ang pananaw nila sa iyo, pero mas mataas ka sa Panginoon. Kung sumusunod ka at ilagawa mo ang tungkulin mo para sa Diyos, na paibaabot ang Ebanghelyo sa mga tao para makilala nila si Jesus, kung sino si Jesus sa kanilang buhay. At ito ang nakita sa buhay ko. Maraming pagbabago. Kaya nga, mga kapatid, no, pinapabot sa atin ng Diyos. Kung saan man tayo nakatira, pag hindi ka kilala, kinikilala nila, okay lang. Basta yung ginagawa mo, tinutupad mo yung ginagawa na pinapabot sa ng Diyos. Gawin mo, may kalipay sa imong mga tigbusoon. Agdaya, magadaki mo, it kadagan. Amen? Dahil pagpadunong katon, may manghod na may paabot, Ebanghelyo sa mga tao, para makilala ng si Jesus kung sino sa buhay mo.